DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Nego Show. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Biyernes, ngayon ay November 28 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Sa technical kasama natin ka Aaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, e-trike bawal na sa major road simula Disyembre. Todo balita. 8 contractor sasampulan sa DPWH scam. Todo balita. Travel ban sa 77 na dawit sa flood control scam, hinirit. Todo balita. Mga cabinet secretary sumausaw sa insertion. Todo balita. Bureau of Corrections Officer Timbog sibak sa pwesto. Todo balita. Balita sa ibayong dagat, sunog sa Hong Kong, 44 patay, higit 200 nawawala. Todo balita. Sa balitang lokal, 2 seasoned engineers kinumpirma ang kanilang appointments ng sangguniang panlalawigan ng Pangasinan. Todo balita. Dating Congressman de Venecia maring itinanggi ang akusasyon laban sa kanya. Todo balita. Pailaw para sa Christmas sa Kalasyaw, isasagawa mamayang hapon. Todo balita. School focal person sa kalusugan at nutrisyon sumabak sa enforcement training ng MNAO. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Petrogas pasok na sa final sa PVL. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Humihirit si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa Bureau of Immigration na maglabas ng travel ban o foreign travel restriction order laban sa 77 government officials at personnel. Kabilang na ang ilang mambabatas na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ito ayon kay Rimulya ay para mapigilan ang 77 personalidad na makalabas ng bansa. Hindi naman tinukoy ni Rimulya ang pangalan ng 77 personalidad pero kabilang dito ang isang senador, isang congressman at isang kontraktor. Hindi lamang umano ang mga senador at kongresista ang mayroong insertion sa panukalang budget, kundi maging ang mga miyembro rin ng cabinet. Ayon kay Batangas Representative Leandro Ligarda Leviste, sinabi ni Leviste na dapat patunayan ng Department of Public Works and Highways na totoo ang sinasabi nitong transparency at ilantad kung ano ang mga proponent na mga proyekto nito sa ilalim ng panukalang 2025 at 2026 budget. Sinabi ni Leviste na dapat ilantad ng DPWH hindi lamang ang mga proyekto na ipinasama ng mga senador at kongresista kundi maging ang mga pinasok ng mga cabinet secretary at iba pang opisyal. Noong December 18, nakipagkita si Leviste sa Independent Commission on Infrastructure upang talakayin ang mga dokumento na nakuha nito mula sa tanggapan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral kung saan makikita ang mga proponent ng proyekto sa National Expenditure Program o NEP.
Hindi napapayagan ang mga electric tricycle o kaya mga e-trike sa mga pangunahing kalsada simula December 1 ayon sa opisyal ng transportasyon. Sa deliberasyon ng budget ng Land Transportation Office o LTO para sa susunod na taon, pinuna ni Senator Raffy Tulfo ang pagdami ng mga e-bikes at e-trikes na itinuturing na anyang hari ng kalsada na dating tawag sa mga jeep. Sinabi ni Senator J.V. Ejercito, sponsor ng budget na si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, na sisimulan ang paghuli sa mga e-trikes na tumatakbo sa mga pampublikong kalsada pagsapit ng Disyembre 1. Sinuportahan ni Tulfo ang hakbang na binanggit ng mga pasanin ng mga tradisyonal na driver ng tricycle na sumusunod sa mga kinakailangang mga prangkisa, rehistrasyon at pagkuha ng lisensya. Ipinunto ni Tulfo na ang mga driver ng e-trikes ay hindi na kailangang kumuha ng lisensya kapag ang mga e-vehicle ay naaksidente o lumabag sa mga patakaran sa trapiko. Nahihirapan ng mga otoridad na mag-issue ng citation dahil naman wala silang lisensya. Samantala, hinamon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Health Secretary Teodoro Herbosa na mag-resign sa pwesto kung matatapos ng senador ang cost analysis sa survey ng Philippine Health Insurance Corporation sa loob ng isang linggo. Ito'y matapos sa punahin ni Cayetano ang kawalan ng update result ng PhilHealth case rate na siyang ginagawang basihan para sa no balance billing policy sa mga indigent patients. Ang huling survey ay noong 2017 pa umano isinagawa. Sagot naman ni Herbosa, yes. Sabat naman ni Cayetano, sige, call ako. Be here 4 o'clock tomorrow. Ito ay yung sinabi niya, if I can do it in 1 week, mag-resign ka. Hamon ni Cayetano sa DOH chief sa plenary debate ng panukalang budget ng ahensya noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Cayetano, kahit 106 hospital lang ang kailangan sumagot sa survey, hindi pa rin tumatatapos ng DOH dahil dito patuloy na nalilito ang publiko tungkol sa no balance billing policy. Ibisang babaeng Corrections Technical Officer 1 o CTO1 ang inaresto at agad sinuspinde sa serbisyo ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. matapos mahulihan ang shabu sa supot ng pandesal sa New Bilibid Prison nitong Miyerkules. Ayon kay Katapang, ang suspect na si CTO1 Melchora ay nakuhanan ng 2 plastik ng shabu sa supot ng mga pandesal sa loob ng dumaan sa routine inspection na isinagawa ni CO1 Benito Pancho sa Gate 1 ng Maximum Security Compound ng New Bilibid Prison. Sa follow-up operation na pinangunahan ni NBP Maximum Security Camp Commander Major Henry Avila, natagpuan pa ang 33 plastic sachet ng pinaghihinalaang shabu mula kay person deprived of liberty Raynil Dizon sa Dorm 5A. Isa sa pinagbasihan ang madalas na pagdalaw ni Dizon kay Melchora sa NBP Hospital na posibleng magkasagwat sa galawan. Bukod sa suspension order, iniutos din ni Katapang na agad sampahan ng formal na reklamo si Melchora, habang si Pancho naman ay nakatakdang bigyan ng spot promotion sa darating na flag raising ceremony sa Lunes. 5 dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno na konektado kay Education Secretary Sani Angara at sa namayapan nitong ama na si dating Senador Edgardo Angara ang nakaladkad sa mga budget insertion. Ayon sa report ng politico.com.ph at Billionaire News Channel, ang grupo na tinatawag na Angara 5 ay may malawak na network sa politika at mga ahensya ng gobyerno kung nagsimulang mabasag dahil sa flood control corruption scandal. Una nakaladkad sa isyu si dating Education Undersecretary Tribe Olivar na pinangalan ng whistleblower ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap umano ng 12% kickback sa flood control projects para ibigay umano kay Secretary Angara. Si Olivar naman, isang Sigma Rho fraternity brother ng pamilya Angara, ay napilitang mag-resign matapos siyang idawit ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Dati itong nagtatrabaho sa namayapang senador. Sinabi ng source na bukod sa DepEd, may connection din umano si Olivar sa Department of Information and Communications Technology at Department of Budget and Management. Bukod kay Olivar, kabilang din sa Angara 5 sina dating Budget Secretary Amena Pangandaman, dating Ako Bicol Party List Representative Ronald Ang, DBM Undersecretary Wilford Wong at the ICT Undersecretary Faye Condes Disagon.
Mabilis naman na nakalusot sa plenaryo ng Senado nitong Huwebes ang panukalang budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Ibinalik ang budget ng Office of the Vice President sa 889 million pesos na National Expenditure Program level na naunang binawasan ng House of Representatives at ginawang 733 million pesos. Personal na pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang OVP sa pagdalo sa budget deliberation. Si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian ang tumayong budget sponsor, samantalang si Senator Robin Hood Padilla na kaalyado ni Duterte ang nag-iisang senador na nagsalita. Pinasalamatan ni Padilla ang Senado sa pagbabalik ng budget ng OVP. Inilaan ng Senate Finance Committee ang karagdagang pondo para sa mga socio-economic projects at stakeholders, partikular sa traveling expenses, supplies at materials expenses, professional services at financial assistance. Dumako naman tayo sa ating mga balita. Sa ibayong dagat, nasawi ang 44 na katao habang 279 pang nawawala matapos na tupukin ng apoy ang Wang Fu Court Residential Tower sa Tower sa Taipo, Hong Kong na nagsimula noong Miyerkules. Sumiklab ang apoy sa 32 palapag na gusali noong Miyerkules ng hapon at kumalat sa bamboo scaffolding na ilang tower na nasa ilalim ng malawakang maintenance work. Ayon kay Chief Executive John Lee, kabilang sa mga biktima ay isang 37 anyos na bumbero. Nahirapan na ilan sa paglikas dahil sarado ang mga bilang bahagi ng maintenance work. 3 lalaki ang inaresto at iniimbestigahan kaugnay sa insidente. Tinatayang siyam na ang residente naman ang inilikas at kasalukuyang nasa pansamantalang silungan. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan na pinangungunahan ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, kanilang kinumpirma ang appointment ng 2 engineers na humahawak ng importanteng mga posisyon sa probinsya ng Pangasinan. Kinumpirma ng Sangguniang Panlalawigan sina Engineer Rowena Ignacio at Engineer Alvin Bigay bilang department heads. Si Ignacio bilang head ng Provincial Planning and Development Office, samantalang si Engineer Bigay naman bilang head ng Provincial Human Settlements and Urban Development Coordinating Office. Si Engineer Ignacio, isang civil engineer, ay nagtapoong graduate at merong ng engineering at merong 30 years na experience sa development planning among others. Samantalang ang key positions naman na hinawakan nito ay ang importanteng responsibilidad ni Ignacio ay bilang Provincial Planning and Development Officer, kasama dito ang pagsasagawa o paggawa ng mga integrated development plans at policies para sa probinsya, pagbibigay ng technical assistance sa component local government units, sa preparasyon ng development plans at ipag-evaluate sa development programs and projects. Samantalang si Engineer Bigay, kasama sa kanyang responsibilidad ang pag-oversee sa housing program implementation, policy development para sa suporta naman sa housing development and urban planning para pagbibigay ng technical assistance sa lokal na pamahalaan. Ang confirmation ni Engineer Ignacio at Engineer Bigay ay malaking suporta sa Pangasinan ang galing agenda ng liderato ni Governor Ramon Gico III. Maringit tinanggi ni dating 4th District Congressman Christopher De Venecia sa kanyang opisyal na pahayag ang aligasyon tungkol sa mga goals sa flood control projects sa kanilang distrito. Ang mga akusasyon ay mali at wala raw batayan ang bawat proyektong pinasimulan. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay ganap na dokumento, maayos na sa kautuparan at hatid sa mga komunidad na nilayon nitong paglingkuran. Aniya, mahalaga rin na i-highlight ng reklamo ay nagmula kay Ginoong Jaime Aquino, isang personalidad na may dokumentadong history ng paulit-ulit na paghahain ng walang basihan at malisyosong reklamo laban sa mga pampublikong opisyal. Habang buhay din daw na pinatalsik siya sa National Press Club dahil sa malubhang paglabag sa etika sa pamamahayag kung kaya't questionable ang kredibilidad at motibasyon. Gayun din naman nagrereklamo mismo o ang mga nagrereklamo mismo ay umamin na kulang sila ng ebidensya at humihiling sa Independent Commission for Infrastructure at ang Office of the Ombudsman na magsagawa ng mas malawakang investigasyon. Sinabi pa ng dating kongresista sa kanyang pahayag na bagamat handa niyang ibigay ang lahat ng kinakailangang ebidensya at dokumentasyon upang ipakita ang pagiging lehitimo at walang
wastong pagpapatupad ng bawat proyekto, sinusuri pa rin na lahat ng legal na remedyo na magagamit upang panagutin ang mga nagpapalaganap ng mali at malisyosong akusasyon, kabilang ang sibil at kriminal na paraan. Ang tiwala ng mga tao ay palaging aking gabay na prinsipyo. Nananatili ako matatag sa aking pangako sa integridad, transparency at kapakanan sa ating mga komunidad, at hindi ko hahayaan ng mga maling akusasyon mula sa mga discredited na source na isinampa ng walang ebidensya na lihis sa kanyang focus mula sa paglilingkod sa kabutihan ng publiko, pahayag pa ni dating Congressman De Venecia. Sa bayan ng Calasiao, naglabas ng paanyaya ang lokal na pamahalaan sa kanilang pagpapailaw mamayang hapon o mamayang gabi. Ang ceremonial lighting ng Christmas lights ay gaganapin alas 5 ng hapon sa Calasiao Public Plaza. Kanya naman ang paanyaya nila sa mga taga-Calasiao at mga bisita, sama-samang saksihan ang nasabing pagpapailaw na magdadala ng ningning pag-asa at saya sa bayan ng Calasiao. Samantala sa bayan naman ng Lingayen, sa pangunguna ni Mayor Iday Castañeda, magkukulay at magiging maliwanag ang pagsisimula ng Kapaskuhan sa kanilang bayan, December 1, alas 6 ng gabi sa harap ng Lingayen Municipal Hall para na gaganapin naman ang kanilang Christmas lighting ceremony. Kasama sa selebrasyon ang special na pagtatanghal ng Coffee, Charm at Beach Line Bodies Band para sa isang gabi ng musika at kasiyahan. Samantala sa bayan ng Mangaldan, magpapatupad ng pansamantalang pagsasara ng kalsada ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan mula sa tapat ng Presidensya di Mangaldan hanggang Dangkin sa Kabaan ng Rizal Avenue upang bigyang daan ay sasagawang 2025 LGU Mangaldan Christmas Lighting Ceremony ngayong araw, November 28, Biyernes. Ayon sa abiso, ang lokal na pamahalaan pansamantala isasara ang Rizal Avenue November 27 mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi para sa technical na rehearsal ugnay sa programa. Sa mismong araw na selebrasyon, November 28, Biyernes, simula alauna ng hapon, muli isasarang kalsada para sa paghahanda at pagsisimula ng taunang Christmas lighting ceremony na inaasahang dadagsain ng mga Mangaldinian. Magkatuwang na pangangasiwaan ng Municipal Traffic Regulatory Group at Mangaldan PNP ang ipatutupad na traffic rerouting at seguridad sa lugar. Nakatakdaring maglagay ng traffic marshals at signage sa mga entry at exit points upang tiyaking maayos ang daloy ng trapiko at ligtas sa mga motorista at pedestrian na dadaan sa mga nasabing lugar. Nagpaalala rin ng LGU Mangaldan sa mga motorista na iwasan ang naturang bahagi ng Rizal Avenue at gumamit ng mga alternatibong ruta upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng trapiko, lalo na sa oras ng paghahanda at pagdagsa na madadalo sa Christmas lighting ceremony. Patuloy namang hinihikayat ng LGU Mangaldan ng publiko na makiisa sa nasabing taon ng selebrasyon na bahagi ng formal na pagsisimula ng Kapaskuhan sa bayan. Sa bayan naman ng Pusurubio, naglabas ng babala ang lokal na pamahalaan patungkol naman sa fraudulent activities ng 12 Star Sunflower Holding Corporation. Sa kanilang advisory na nakalagay sa kanilang Facebook page, abiso mula sa Department of Interior and Local Government Region 1 at mula sa opisina ni Governor Ramon Gico III sa publiko at sa lahat ng local government units patungkol sa mapanlinlang na impormasyon mula sa 12 Stars Sunflower Holding Corporation. Dagdag pa nila, ang lokal na pamahalaan ng Pusurubio ay pinapaalalahanan ng lahat na mag-ingat sa anumang klaseng mapanlinlang na pagpapakalat ng maling impormasyon ng nasabing kumpanya sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Para naman sa anumang insidente o transaksyon na kaugnay sa nasabing kumpanya, pwedeng ipagbigay alam sa tanggapan ng PNP sa bayan ng Pusurubio. May 50 focal persons on health and nutrition mula sa pampublikong paaralang elementarya sa bayan ng Bayambang ang sumailalim sa isang reinforcement training na hatid ng Municipal Nutrition Action Office. Isinagawang aktibidad kahapon, November 27, sa 3rd floor ng MSWDO Building, Magsaysay Street. Pinangunahan ni Dr. Adrian Estrada ang paksang pangkalusugan at kasunod naman si MNAO Venus Bueno para sa usapin sa yearly school monitoring. Tinalakay naman ni Christian Aquino ang water sanitation
and hygiene in school, guidelines at iba pang kaugnay na paksa. Habang si Mylene Paklibar ay magbibigay o nagbigay ng diskusyon tungkol sa hydroponics sa school gulayan standards. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng mga school focal person sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan at pangnutrisyon sa mga paaralan upang masiguro ang nutrisyon at kalusugan ng mga mag-aaral. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Nagposte si Phil Ambrook Van Sickle ng triple-double para gabayan ang Petrogas sa pag-eskapo sa Akari patungo sa 2025 Premier Volleyball League Reinforced Conference Finals kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Tumipa si Van Sickle ng 23 points, 18 excellent receptions at 13 excellent digs sa pag-abante ng Gas Angels sa pang-pitong finals appearance. Samantala, ililipat sa Bangkok ang mga SEA Games events na lalaroin sana sa Songkhla matapos bahain ang naturang lungsod sa Thailand dahil naman sa sunod-sunod na malalakas na ulan. Nagpasya ang Thailand SEA Games organizers na dalhin na lamang sa capital city ang mga events matapos maapektuhan ang mga venues na gagamitin sana sa Songkhla. Iniwasan din ng mga organizers ang posibilidad na magkaroon ng disease outbreak kaya't minabuti nitong ilipat na lamang ang mga laro sa Bangkok. Sumayon kabuuan na ating newscast sa ating Todo Balita at komentaryo nyo. Pamatagapagbalita, ako po si Susan Valdez-Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Oras po natin alas 5:26 ng umaga. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:30 ng umaga at sa pangalawang bahagi po ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdez-Yadaw. Ayan, ngayon po ay 28, 2 araw na lang. Magdi-December na. Yay. Bilis, di ba? Magdi-December na mga Ilan kaibigan. days yung ating countdown? Medyo nakaligtaan ko na yung ating countdown. Tignan ko nga. Nakalagay ba doon? Richard, yung ating Oo, countdown. doon sa ating live. Pero ano ngayon, sunod-sunod na yung yung mga Magsiswitch ng mga yan, oo, lighting ceremonies.
Mamayang gabi nga yung Kalasyaw, sabay sila ng Mangaldan. Mangaldan din. Mamaya din yung Mangaldan. Kagabi nung pauwi na kami, medyo sarado na yung meron isang part na sarado na. Ayun nga yung natin kanina binalita natin. Yun yung mga preparations na nila dito sa pagsara nila pa kasi nasa highway kasi sila kaya poblasyon mismo. Kaya yun yung mga maapektuhan. Iwasan na lang daw yung Rizal Street, Rizal Avenue diyan sa Mangaldan. Mamaya hapon hanggang gabi. Siyempre yung hapon yan, preparation na yan. Hanggang gabi, wag nang dumaan. Marami namang anong tawag doon? Ibang Side daan. streets. Ibang daan na Marami silang barangay roads. Pwedeng dumaan doon sa may bago malapit sa Water District pag galing Water District. Pag galing Manawag, 'di ba, merong dadaanan doon na shortcut o long cut pero hindi ka dadaan sa poblasyon. Meron naman pag galing Dagupan, yun yung the usual yung madadaanan mo yung yung National High School. Pag galing ka naman ng San Fabian, marami pa rin. Pag galing kayo ng San Fabian, punta kayong Dagupan, na kayo, Bunuan. Or o kung halimbawa na wala kayo sa nandiyan lang kayo sa bandang lampas ng Bunuan, marami pa rin mga mga ang tawag doon, side street ba tawag doon? Yung mga barangay roads. Mga barangay roads na pwede kayong pasukan. Yun yung kagandahan ng Yun yung kagandahan ng marami mga barangay roads na pwede mong lusutan, pwede mong lampasan yung highway na yan. Ayan, yung sa bayan ng Kalasyaw, yung sa kanilang ceremonial lighting ng Christmas lights ay kasabay na rin yan ng pag-uumpisa at pagbubukas ng Kalasyaw Puto Festival. So base dito sa kanilang calendar of activities, so magkakaroon ng Thanksgiving Mass sa Kalasyaw bandang 4:00 ng hapon sa Public Plaza. Susundan ng ceremonial lighting ng Christmas lights and opening of food bazaar sa Public Plaza. Ayan, Puto Festival. December po Hindi sila magsasara ng kalsada. Nitignan ko yung kung naghahanap din ako ng advisory ng kasi kung manggagaling ka ng Manila, pag Manila, hindi mo siya madadaanan. Kasi ang dadaanan mo harap ng Robinsons at saka... Oo nga pala. Oo. Pag galing ng Malasiki at saka ng San Carlos. Ayan. Sa dito sa Bugalyon, sila yung pinakaunang nagpailaw. Naapektuhan sila ng bagyo ni Uwan, nasira. Meron tayo nakitang post kagabi na nalulungkot ang lokal na pamahalaan kasi nasira o parang sadyang sinira yung kanilang pailaw. Kasi yung kuryente parang nakat. Sinadya. Oo, kaya nga. Kasi kung dahil kay Uwan, parang sinabunutan. 'Di ba? Kasi ang lakas ng hangin na dulot ni Uwan noon. Kaya ang daming mga puno ang yung kanilang mga branches at yung kanilang mga dahon ay nangalaglag. At saka epekto nito, ang dami pa ring mga puno doon sa mga affected areas na ngayon ay brown pa rin yung kulay ng mga dahon na hindi nalaglag. So kung kuryente, lalo na kung sa baba, baka ginamitan ng yun. Para hindi na siya umilaw kahit saksak nila, pinutol. Wag naman sana. Yan. Sabi nga niya, walang hinangad ang administrasyong bagong halal na mayor, William D., kundi ang magpasaya ng ibang tao, lalo na ang mga bata at matatanda. Sinadya man o hindi, nakakalungkot pa rin isipin ang pinaghirapang palamuti mula sa ikakaligaya ng bawat bugalon yan ay nasira o sadyang sinira. Wag naman po sana. Makikita mo yung mga pinagputulan ng naputol. Sa baba? Oo. Hindi dumaan si hangin ni Uwan sa baba. At saka nasa side yung di ba? Ayan, at saka ito mga to, siguro parang winarat-warat siguro yung niya, yung mga tawag nito, yung mga lightings niya. Wag naman po sana kasi gumagawa po ng mga proyekto ang mga local government units, lalo na nitong December, para at least mapasaya ang kanilang mga kababayan. Ito naman ay nakakadagdag sa di ba? Not only the spirit of Christmas, kundi yung meron kayong pupuntahan, meron kang ligliwa, kumbaga. Ito yung yung eye-opener, kailangan na talaga ng CCTV
sa lahat ng mga areas na kailangan talaga ang CCTV kasi maraming madaling mahuli kung sino mga gumagawa ng kalokohan kapag mayroong CCTV. Pero alam naman natin kasi ang Bugalyon is napaka maliit lang na bayan, pero kaya ni Congressman Congressman Marco Huangco sa mga CCTV lang. Sa Kapitolyo naman, ito nilabas na po ng provincial government yung schedule of activities. December 6, Paskong ang Galing Pangasinan nagniningning. So ang schedule na activities ay December 6 hanggang December 31. Pero pansin po natin dito, simple lang yung mga mga activities. Merong Kapuso Fiesta sa 6, Sumbayawan, Capitol Light. Ang Capitol Lighting at opening program ay sa December 12. Awarding din ng winners of LGU's parole making contest. So ulitin ko, Capitol Plaza sa Capitol Complex sa Lingayen, December 6. Alas 6 ng gabi ay magkakaroon naman ng fireworks display. Ang base dito sa sa programa, sa schedule, yung syempre hindi mawawala yung simbang gabi. Aligando, the Capitol Simbang Gabi, December 16 hanggang 20 and hanggang 24. Tapos wala nang mga activities na sumunod doon. Then Welcome 2026, December 31, Aligando, the Capitol New Year's Eve Mass. Puro Aligando, no? Ibig sabihin yung Simbang Gabi. Yung Simbang Gabi ito. Palagay ko ito, sinimplify nila ang mga activities dahil nga naman sa yung effect kasi ng bagyo. Meron kasing nagsabi na yung simplihan na lang yung celebration kasi nga marami yung mga naapektuhan sa itong ang nakalipas na bagyo, yung si Bagyong Uwan. So parang hindi angkop. Hindi angkop, parang hindi makatuwiran na merong nagse-celebrate ng bongga tapos meron namang naghihirap. So pero hindi pa rin naman dahilan yon para hindi i-celebrate ang igunitain yan yung araw ng Kapaskuhan na talagang ginugunita. Actually hindi lang 1 month na ngayon, 3 months na ngayon kapag dati September, October, November, December. 4 months talaga kasi pag tungtong ng September, 'di ba, nagpapatugtog na sila ng ng Jose Marichan, yung Christmas song niya. Kaya lang nitong mga nakaraang buwan, dahil nga sa sunod-sunod yung mga malalakas na bagyo, medyo tumahimik si si Jose Marichan. Oo, nakikibagay din. Nakikibagay din. So parang 15 days lang talaga, hanggang 15 lang yung at talaga napakaunti ng kanilang Sumbayawan, yun, tapos opening Children's Christmas opening ng Christmas Village, at saka ito lang, umindak, magnining, pagdiriwang ng talento at serbisyo ang galing. Hospital personnel lang. Okay. So, pumunta ako ng isang gabi, early evening, late afternoon, dun sa Capitol Complex, kasi gusto ko talaga makita yung si Pangasinan na marker, 'di ba, nalubog kalahati 'yon. Ang ganung kataas yung hanggang ngayon lubog pa rin. Nung pumunta ako, malinis na siya, natanggal na yung harapan. Sabi niya, "Ma'am, late kayo. Alas 3 natanggal na lahat 'yan." Pero yung sa likuran niya, napakataas yung buhangin. Diretso 'yon. At saka dun sa, 'di ba, ang lawak ng beachfront diyan sa Capitol. Bago ka makarating dun sa beach mismo, meron parang mga bulubundukin na dun inilagay yung mga buhangin na tinanggal sa Baywalk. Pero ang taas niya. At saka yung kwento nga ng isang guard na nakausap natin doon, ang tubig daw ay nakarating hanggang sa may harapan ng opisina ni Congressman Mark. Ang layo na yon. Ang layo so tubig, Maramba Boulevard na po yun. Para nag-report. Hello, diba? Sir. Ang layo. Considering na ang layo ng dagat dun sa di ba? Unlike maano talaga. Dun ang pinakamalakas dun sa storm surge. Pero itong yung dala nga niya mga buhangin. Siguro yung mga, 'di ba, marami yung sinasabi nga ni Congressman na meron mga naka-tricycle, hinuhukay nila yung mga buhangin sa So yun, maraming buhangin talaga na pwede na nilang sigurong kunin para mabawasan. Kaya imagine parang naubusan na laman yung dagat. So, kaya nga kasi nanggagaling lahat sa yun, sa dagat.
natanggal na yung buhangin pero maalikabok pa rin. Siyempre may dalang alikabok yun. Pero yung food strip, hindi ko na narating yun, pero medyo maliwanag. Ibig sabihin, kahit pa paano yung karamihan doon sa mga stall owners, yung may pwesto doon, ay nakapag-reconstruct na sila or nakapag-repair na. Pero imagine natin yung nakita nga natin sa Kapitolyo, yung malinis na, ini-imagine mo kung yung buhangin na dala-dala nun, grabe din yung trabahong inalis nila doon para mabalik sa dating itsura yung Kapitolyo. Hindi lang buhangin iba nga may kasamang putik. May kasamang putik. Kaya nga nung natanggal na yung buhangin, alikabok naman. Alikabok yung naiwan. Yung napunta namin dyan sa Sabangan, kasi nga yung kasama natin talagang gusto niya pumunta dyan, sinamahan ko. So yung meron kasi yung area na palatong ang tawag nga nila. Pero yun yung parang buntok-buntok nga siya, mataas na bahagi. Yun yung natural na nagsishield sa Sabangan para hindi pumasok yung tubig dagat. Mahaba yun 1 kilometer. Ano yun? Buhangin din? Buhangin na para na siyang hill. Hill din na siya. Yung natural na breakwater. Nawarak. Talagang tsaka hindi lang yun, talagang pati mga bahay doon, talagang ubos, mga 20 na kabahayan doon yung naubos. At yung, pati sila yung kinukwento ni Kagawad, yung nakausap natin, hindi naman dati talaga, hindi naman talaga daw bumabaha ng ganong kalalim. So, nung may pumunta na doon na truck ng militar na para maghakot ng mga evacuees, meron pang mga ilang kalalakihan na gusto mag-stay. So, sabi nila, halina kayo, wala na kayong magagawa. So, talagang ang taas-taas na daw forced evacuation. Ang taas-taas na ng tubig. Talagang sumama na sila. Meron daw talagang iba na yung napilitan na rin silang sumama rin. So nilangoy na nila ay nasalalak sila sa mga barbed wire. So yung mga yun yung mga delikado pag ganyan. Kasi hindi na nila nakita na hindi mo na makita kung ano yung andyan sa ilalim ng tubig. So nasalalak sila sa barbed wire. So talagang yun. Ngayon, pagbalik nila doon sa kanilang lugar, kasi na parang di ba, kinabukasan bumalik sila, ang taas na ng buhangin. So, yun yung nung dumating tayo dun, kailan pa ba yung uwan? Parang 15 days na. Pero hindi pa rin sila tapos na nagtatanggal. Pati doon sa barangay hall, talagang pinapala pa rin nila, inaalis yung mga buhangin. Yung iba naman, nagamit na nilang pangtambak din. Kung yung meron yung nagtatanggal, meron naman nagtatambak. At yung yung nawarat na parang hilly part nga na siyang natural na daanan ng tubig. Naging parang naging na-alarm na sila kasi tuloy-tuloy na yung pagka nag-high tide, hindi sila nababaha pagka high tide. Pero ngayon, yun, parang mabilis na yung high tide. Nawala na yung natural na water breaker. Kaya, yun, nagsasandbagging sila. Pero yun nga, sabi nga nila, parang lesson na sa kanila pagka merong siguro sabi signal number 3 lang, kailangan tayo ilikas na pag sinabing preemptive evacuation, kasi ang Pag-asa, yan naman napansin na natin mula pa nung mga nakaraan, even mga nakaraang taon, maaga naman silang naglalabas ng advisory. Malayo pa si Bagyo, nasa ibang bansa pa, andyan na yung anunsyo ng Pag-asa na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Habang papalapit sa PAR, ayan yung kanilang anunsyo, and then later on, nag-a-announce ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng preemptive evacuation. Yung iba naman kasi, kapag hindi pa nila na-experience, hindi sila naniniwala. Pero sabi ngayon, yun, naniniwala na sila. Talaga ang taas daw ng So parang before to see is to believe, ngayon, we believe. Kasi na-experience na. Ito yung pinakamatindi, siguro. Pero ngayon, panawagan nila, kung meron yung ayaw ng seawall, sila ngayon ang hihiling ng parang gusto nila na magkaroon ng seawall dun sa kanila para nga maging protection nga nung kanilang barangay. Kung hindi, magiging parang, kasi bimali na yun magiging parang dagupan na sila, mayat maya rin na nababaha rin. So yun, yung antindi pala ng epekto ni Uwan, na kapag iikot ka doon mo makikita talaga yung yung grabing ginawa nito na although sandali lang siya, 'di ba? At hangin lang yung niya, pero ang taas ng tubig baha na idinulot nito kahit na sandali lang, pero yun nga, tubig baha, may kasamang buhangin at saka pero putik. dito sa atin hindi pa siya 'di ba may areas na signal number 5?
So you can just imagine yung nangyayari dyan sa bahagi ng Samar Leyte, yung palaging dinadaanan ng matinding bagyo, and Cagayan. Cagayan dito sa Region 2. And Batanes pag gumagupit doon ang bagyo. Pero dito sa Cagayan kasi, lagi-lagi na lang, hindi ko makalimutan yung pagkatapos ng proclamation ng bagong gobernador ng Cagayan dyan sa Region 2. At merong mga nakapasok na kaalyado niya at may mga nakapasok sa provincial board na sa kabilang partido. Di ba pagkatapos ng proclamation, yung kanyang speech, nagmamakaawa siya na lumuhod siya, pinipigilan siya ng iba. Magkaisa sila. Kasi ang kanilang lalawigan ay hindi pa nakakabangon sa mga dulot ng mga malalakas ng bagyo. At patuloy yan kasi palaging dyan ang exit o kaya dyan pumapasok ang bagyo. Nakakayak yun. Tsaka sa Batanes. Kaya nga sa Batanes. Kaya nga yung mga bahay doon yari sa bato. Kasi yun na, pinaghahandaan yung dahil sa na nga silang dinadaanan ng bagyo, kaya yung mga bahay doon yari sa bato. Pero yung nakita natin meron ding hindi na. Oo. Okay, yung paalala lang po ng Land Transportation Office, yung balita po natin kanina, starting December 1, next week na po yun, bawal na ang mga e-trikes sa mga main thoroughfare. Bawal na po kayo sa highway. Yan, at huhulihin po kayo ng LTO. Huwag na pong antaying masampulan. Dati naman sa mga side streets lang yan, di ba? Sa mga barangay. And then, yung itong mga e-trikes, mga e-bikes, and then, naging bold sila. At marami ring bumili ng e-bikes. Yun ang service nila. Bahay, papuntang opisina, o kaya papuntang school. Na-imagine ko na sila. Papuntang palengke. Na-imagine ko na pag nandyan ng LTO, nasa gilid sila lahat. Hindi pa rin sila pwede. Kasi, unang-una, hindi naman talaga sila pwede. Kaya lang kasi, hindi, nasa gilid sila lahat. Hintay nilang umalis ng LTO. Pag tricycle. Kahit o kaya mga Kahit na nga LTO, pag makita pero nila. Itong mga e-trikes, hindi pa nila alam yung ganun. Hindi, wala pa nga. Kasi wala pa silang lisensya. At saka sabihin siguro ng tricycle, sige, wala kayo, para na kayo, nabawasan. Yun yung isa. Actually, isa sa considerations ng LTO, bukod sa nagpo-pose sila ng danger sa kalsada, kakumpetensya ng mga lehitimong mga tricycle, ito yung mga franchise o mga tricycle in general. Pangatlo, yun nga, wala silang driver's license, wala namang registration yung kanilang mga e-trike o yung mga e-bike. Sa Metro Manila kasi merong area na pinayagan itong mga e-trike na to. Kaya mas lalo silang dumami. Actually, yan din ang malaking nagko-question sa aking kaisipan. Dahil doon sa bayan ng Rosales, dyan sa 6th District, marami pong mga e-trikes, may franchise sila kasi meron silang decal number na siyempre mas mabilis kesa dun sa padyak. Tapos, kasya pa yung kahit 4. So, yun naman talaga, ang nakumpetensya niya yung mga padyak doon. Siguro pwede sila sa mga barangay roads lang. Basta wag sa main thoroughfare. Oo, kasi kung tutuusin sa batas sa national law, hindi nga pwede ang tricycle sa mga highway. Pero pinapayagan nila, huwag lang sa mga ibang areas. So, starting, December 1, lahat ng e-trikes, pangunahing kalsada, bawal na po. Ayan. Pero mga kaibigan, ang bilis ng oras natin. Ganap na po alas 5:48. DWIC. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa
Also the insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Dagupan. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. 10 minuto na lang mga kaibigan bago mag alas 6 ng umaga. Yun nga po, ito pong si former Congressman Christopher De Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan. Siya po ay naglabas ng statement patungkol naman sa mga false accusations laban sa kanya. At bahagi po ng kanyang statement ay sinabi po ni former Congressman Christopher De Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan. Sabi po niya dito, I categorically reject the recent allegations regarding ghost flood control projects in our district. These claims are entirely false and unfounded. Every project initiated under my tenure was fully documented, properly executed, and delivered to the communities it was intended to serve. Dagdag pa ni former Congressman Tov De Venecia, while I am ready to provide all necessary evidence and documentation to demonstrate the legitimacy and proper execution of every project, I am also exploring all legal remedies available to hold those who propagate false and malicious accusations accountable, including civil and criminal recourse. Dagdag pa niya, the people's trust has always been my guiding principle. I remain steadfast in my commitment to integrity, transparency, and the welfare of our communities, and I will not allow false accusations and discredited sources filed without evidence to divert our focus from serving the public good. Sabi po yan ni former Congressman Christopher De Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan. Yan, marami pang gagamitin itong flood control projects na to, at marami pang lalabas mula sa iba't ibang mga sasamantalahin ng ibang mga grupo itong yung issue na to, yung flood control. Pag uulan lang, unang papasok sa isipan ng ilan ay, mali, palpak yung flood control. Ayan na yung parang byword na siya. Oo, naging na siya. Pero yun nga, sabi naman ni Congressman, handa siyang humarap sa ICI. Meron ko nabasang ganun na parang handa siyang humarap sa ICI. Pero yun, kahapon din pala, gabi na tayong dumating. Kasi kagabi, pinasilip din ng lokal na pamahalaan yung kanilang Christmas village sa likod ng sa likod to ng, hindi ko ma-describe kung ano likod yun. Yung parang gymnasium nila, merong maluwang na... Ano yan? Lokal na pamahalaan na San Fernando. San Fernando City. Di ba San Fernando City kasi parang masikip na siya Masikip siya. Yung kanyang city proper, congested po yun. True. So, yung likuran ng kanilang city hall, ang alam ko mga structures na parang mga bahay, mga buildings. Parang gymnasium, yung yung area na yun na maluwang. Ang ganda ng location niya. Sabi ko, meron pa lang ganito pang space sa San Fernando, La Union. So, parang pasilip, hindi pa sila nagpailaw. Pinakita lang nila kung ano yung magiging itsura. Kasi December 1 pa yung lighting nila. So, magkakaroon din ng food strip at iba't iba pa. So, parang first time din na magkakaroon din ng parang, ano ang tawag nila doon?
Meron silang term din doon pero Christmas village din lang siya. Parang Ilocano. Ilocano term. Ang lalalim ng Ilocano nila, actually ako na intindi ko naman. Pag pero napupunta ako dyan sa mga Ilocano speaking, parang ang saya-saya ng puso ko. Nakakarinig ka ng purong Ilocano. Oo, intindi ko naman, pero hindi mo kayang sabayan na makipag-usap ng ganon. Kaya ako ang translator ng ating mga kasama. Ano daw, yun, sabihin ko na lang. Kasi nung nag-interview, kasi mga Ilocano. So yung pinuntahan yung event, activity ay? Activity yon ng San Fernando, La Union, LGU. Hindi ng buong lalawigan? Ng buong lalawigan. Pero second district focus. Kaya lang, ang ano nila is, ang purpose is tulungan yung mga LGU. Na, yung mga LGU na munisipyo nila, na ipakilala yung mga produkto at saka yung mga lugar na yung mga umuusbong na lugar na pwedeng maging tourism site. So merong napunta, first time ko napunta yung Burgos na ang layo-layo at saka yung daan niya talaga parang kumbaga, although mas malayo naman sa San Nicolas ng pangalan na si Maliko yun. Pero Maliko din yun. At doon so, sa isang yung bayan ng Burgos ay bulubundukin. Bulubundukin siya na para ka na nga nasa Baguio o nasa Benguet ka na. Pero doon sa pinakadulo nun, isang lake yun na natural lake siya. Kailangan namin nung una man-made na kasi 'di ba uso ngayon yung gagawa ka ng pang-tourism. So meron siyang walay subul. Isang matagal na raw yon, parang matagal na siya doon. So dinidevelop nila yon. Kaya lang nagkaroon ng misunderstanding sa pangalan. Ang tawag ay Imelda Lake. Pero hindi siya Imelda Lake. Nakalimutan ko na yung pangalan. Hindi naman siya Cory. Libtong Lake. So yun yung original na pangalan niya. Kasi magkatabing barangay siya. Magkatabing barangay, Imelda Barangay, tsaka yun, Libtong. Meron yata nag-cover doon, lumabas na yun sa pahayagan. Pero pinangalanan niya, nagmo siya ng sarili pangalan, Imelda Lake. Baka meron naman nagbanggit ng ganung pangalan. Siguro at kineri na nung writer. Tsaka panahon pa siguro ni Imelda noon, tagal na. So, kasi lahat noon ipinangalan Imelda Elementary School. Tapos nung ginamit yung Imelda, gumawa na rin ng resolution ang Sangguniang Bayan, parang kinikilala si Imelda Lake. So naging Imelda Lake siya. So ngayon nagkaroon ng parang dispute yung dalawang barangay. Dahil kasi kaya siya talaga kay Libtong siya eh. So parang Libtong Lake is pangalan din ng barangay. Yes, pangalan din ng barangay. Si Imelda is pangalan din ng barangay. Nagkataon kasi nung una kasi hindi namin alam, kala namin talaga meron kasing kamukha ni Imelda na akati subok to. Talaga. Akala namin parang andun siya para i-represent ang Imelda. So, gano'n, yung makasama natin, nagpa-picture pa sa kanya. So, kaya natawa kami, akala ko naman, yun nga, nagpa-picture pa nga daw sa kanya, yung pala talagang ganon yung book yung book niya ever since. Na hindi siya lalabas ng bahay kung aliwan akati subok. Identity to man, pero siya, gay siya. Pero kamukha naman niya talaga yung kuha naman yung buhok. So yun, hanggang sa kiniklear nila ng pangalan ng lake ay Libtong Lake. So ang buong pangalan naman nung activity, yung tour, Agkaysa. Agkaysa. Nagura ka. Agkaysa Ronda for Information Optimization. So yan po sa 2nd District ng lalawigan ng La Union, kapitbahay po natin. Parang isang araw lang Burgos, Nagilian, andyan yung kanilang marami. Actually, yung mga barangay, yung mga kasi parang hindi ko pa narinig ng mga bayan. Kasi hindi natin naririnig. Oo, hindi naririnig. Pero ang ganda. Lalo na sa Aguo, may area doon, yun yung pinakalas namin kahapon. Yung Aguo, merong Tapaw barangay Tapaw. Ang ganda niya talaga, kaya lang yung kalsada, bagong gawa din, sakto lang yung gulong ng mga nakakatakot din. Talagang makikita mo, pag nando ka sa taas, kung gusto mo ng sunset or sunrise, nandun sa kabila. Doon. Okay, pag-uusapan pa rin po natin yan mga kaibigan sa iba pang mga araw. Meron na lamang po tayong 1 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Good morning, Sir August Mejia. Kumusta na po kayo? Miss ko po kayo. Kape-kape tayo, Ma'am Divine. Kay Tita Harriet, kumusta ka?
Ayan, naka-tune in din, Yan. naka-Facebook Live siya. Si Glory Sanchez Maramba, Ernesto Mosada Jr., Madam Roseke, good morning. Kay Rolly Soriano, sabi niya, good morning ma'am, watching from the Venecia Road, Dagupan City. At si Cora Aquino at Koy Marjan sa Barangay Tubeng. Sis Grace Matro, at saka si Nanay Dading, at saka siyempre Mamata and Tropa. Si Mamata and Tropa, NDC Vian, good morning. Pero wala na po tayong sapat na oras. Antabayan na po ninyo susunod agad. Early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo nakasama sa technical side. Si Richard Ulanday. Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantan, Iparagiri. Ako naman si Susan Valdez Yada. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News